Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 8, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Mahigit 134,000 na individual apektado ng bagyong Wilma at Shearline. Higit 1 milyong Pilipino na benepisyuhan ng Zero Balance Billing Program ng DOH. Pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth, malaki ang maitutulong sa Zero Balance Billing Program ayon sa Malacanang. LTFRB, papatawan ng penalty ang mga taxi at TNVS driver na magkakansela ng booking trip ng mga pasahero. PNP naman nagbabala laban sa hoarding at profiteering ngayong holiday season. Sa atin namang Metro News, 17 dayuhan nasa kote sa ilegal na pogo sa Taguig City. Sa ating Science and Technology News, robot na maaring i-deploy sa panahon ng kalamidad ibinida sa isang expo sa Japan. Sa atin namang Lifestyle News, Cloud Dancer, itinakda ang 2026 Caller of the Year ng Pantone. Sa ating music trivia, taong 1980 nasawi ang singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang Imagine at Jealous Guy. At isa rin sa miyembro ng The Beatles, sino siya? Alamin. Malitanda kaiba isang babae sa Spain natanggal sa trabaho dahil sa maagang pagpasok. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang nakaambar sa mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng walang maging paggalaw o bababa ng hanggang 20 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Posible namang tumaas ng piso hanggang 1 peso and 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Nasa 20 centavos naman ang nakikitang aumento sa kada litro ng kerosene. Ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo ay bunsod ng geopolitical tension sa international market. 774 Balita Ngayon. Samantala, aabot naman sa mahigit 134,000 na individual ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng bagyong Wilma at ng Shearline batay sa datos ng DSWD. Katumbas ito na nasa mahigit 44,000 na pamilya mula sa 340 na barangay sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Iniulat din ng DSWD na nasa 14,000 na individual o mahigit 4,000 ang tumutuloy ngayon sa 64 na evacuation centers. Una nang iniulat ng Office of Civil Defense na nasa mahigit 3,000 pamilya ang inilikas sa Eastern Visayas bunsod ng masamang panahon. 774 Balita Ngayon. Samantala, abot sa mahigit 1 milyong pasyente ang nabenepisyuhan ng Zero Balance Billing Program na ipinatupad ng Department of Health o DOH. Sa pahayag ng DOH, umabot na sa mahigit 1 milyong pasyente ang natulungan sa loob ng 4 na buwan matapos ang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Mahigpit na ipinag-utos ni Health Secretary Ted Herbosa ang buong implementasyon ng programa sa higit 80 DOH hospitals kasama ang mas mabilis na pagproseso ng billing ng mga pasyente. Sakop ng Zero Balance Billing Program ang basic accommodation, mga komplikadong procedure na umaabot sa milyon ang bayad, professional fee ng mga doktor at mga kinakailangang gamot. Pagtitiyak ng DOH, tuloy-tuloy ang pagpapatupad nila ng Zero Balance Billing bilang tugon sa direktiba ng Pangulo na gawing mas abot kaya at mas accessible ang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Samantala, mahigit 100 billion pesos na PhilHealth subsidy sa 2026, pinakamalaki sa kasaysayan ayon sa palasyo. Detalye po ihahatid ni Chanel Salazar. Itinuturing ng Malacanang na pinakamalaking tulong sa universal healthcare sa kasaysayan ng bansa ang nakatakdang 113 billion pesos na subsidiya. Mula ito sa 53.13 billion pesos na orihinal na panukala kasama ang 60 billion pesos na pinababalik ng Korte Suprema na hindi nagamit at ibinalik sa National Treasury. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layo ng pondo na direktang suportahan ang healthcare needs ng mga pamilyang indigent, senior citizens, person with disabilities at iba pang vulnerable sectors para mas marami ang makakuha ng PhilHealth benefits nang walang dagdag gastos. Tiniyak ni Recto na magiging mabilis at transparent ang Department of Budget and Management sa paglalabas ng pondo para agad na mapalawak ang mga benepisyo at mabawasan ang gastusin ng mga Pilipino. Malaking bahagi ng subsidiya ay manggagaling sa sin tax revenues at buwis mula sa alcohol at tobacco products na ibinabalik ng pamahalaan para sa serbisyong pangkalusugan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Malaki ang maitutulong ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth sa pagpapatupad ng Zero Balance Billing ng Department of Health o DOH. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro makaraang ipag-utos ng Supreme Court na isauli sa PhilHealth ang 60 billion pesos na sobrang pondo na naunang inilipat sa National Treasury. Ayon kay Castro, ang gusto talaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay matulungan ang mga Pilipino sa kinakaharap na problema sa kalusugan. Mababatid na bago ilabas ng SC ang naturang kautusan, nauna nang naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Setyembre hinggil sa pagbabalik ng sobrang pondo ng PhilHealth. Inihayag ni Castro na nakita ng Pangulo ang kalagahan ng pondo lalo na sa pagpapatupad ng Zero Balance Billing. Sa panig naman ng PhilHealth, sinabi nitong makatutulong ang kautusan ng Supreme Court sa pagpapanatili ng kanilang Universal Healthcare Program at sa pagpapabuti ng mga benepisyo at serbisyong kanilang ibinibigay. Samantala, 2026 National Budget tiniyak na pinal na ipapasa bukas ng Senado. Bycam ng budget sa December 10, ikakasa Conde Batak sa report. Tiniyak muli ni Senate President Tito Soto III na bukas na ang approval sa ikatlo at huling pagbasa ng 2026 National Budget na abot sa 6.793 trilyon pesos. Ayon kay Soto, sumunod sila sa 3-day rule ng pag-aproba ng panukala matapos na ipasa noong Huwebes ang pambansang pondo. Samantala, sinabi ni Soto na sa December 10, agad itatakda ang Bicameral Conference Committee ng 2026 budget. Ayon na rin yan kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Muling tiniyak din ng senador na wala nang nakapaloob sa budget na allocable o yung panibagong anyo ng pork barrel. Mayroon pa rin naman anyang unprogrammed funds sa 2026 budget pero ito ay para lamang sa mga foreign-assisted projects at tiniyak na hindi na mangyayari ang mga tulad sa nangyari noong nakaraang taon na nagamit ang unprogrammed appropriations sa katiwalian ng flood control projects. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Papatawan ng LTFRB ng penalty ang mga taxi at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers na magkakansela ng booking trip ng mga pasahero. Ayon kay Acting Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DOTR na subaybayan at tugunan ang hindi katanggap-tanggap na pagkakansela ng driver ng mga booking at iba pang mga paglabag lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Kasabay nito, inatasan din nila ang mga operator ng TNVS na isumite sa LTFRB ang listahan ng mga driver na madalas magkansela ng booking. Gagawa rin ng LTFRB ng hotline kung saan maaaring i-report ng publiko ang mga abusadong driver. Magsasagawa naman ng DOTR ng pampublikong konsultasyon sa mga kumpanya ng TNVS sa December 10 upang harapin ang mga issue tungkol sa surge pricing ngayong panahon ng Kapaskuhan. Samantala, pagbagal ng inflation hindi ramdam ng mga Pilipino ayon sa mga magsasaka. Gina Mape sa detalye. Baliwala sa mga magsasaka ang epekto ng sinasabing pagbagal ng inflation ng bansa sa 1.5% ngayong Nobyembre mula sa 1.7% noong Oktubre. Ayon sa kinusang magbubukid ng Pilipinas, hindi ito nararamdaman ng karaniwang Pilipino dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at mga bilihin. Hindi nila dapat ipagmalaki ng pamahalaan ang average inflation na 1.6% para sa buong taon dahil hindi ito sumasalamin sa tunay na kalagayan ng mga mamamayan. Ayon pa sa mga survey, tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakararanas ng gutom mula 16.1% noong Hunyo, umakyat ito sa 22% ngayong Setyembre para sa mga nakaranas ng moderate hunger. Isang pagtaas na iniuugnay pa rin sa mataas na presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Muli namang iginiit ng kinusang magbubukid ng Pilipinas ang kanilang panawagan para sa mas malawak na suporta sa lokal na produksyon ng pagkain kabilang ang subsidies at compensation para sa mga magsasaka. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Alas 6:49 na po ng umaga ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balataan. Binalaan ng Philippine National Police o PNP ang publiko laban sa hoarding at profiteering habang papalapit ang Kapaskuhan. Ito ay kasunod ng mga ulat na pagtaas ng presyo ng karne at gulay sa mga pamilihan. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mas pinaigting na ng pulisya ang pagbabantay para masiguro na hindi mapagsasamantalahan ng mga mamimili ngayong holiday season. Sinabi rin ni Nartates na nag-deploy na ang PNP ng mga pulis sa public markets, supermarkets at wet markets para pigilan ang posibleng hoarding, profiteering at panic buying. Nakikipagtulungan na din ang PNP sa Department of Trade and Industry o DTI at sa mga local government units upang bantayan ang galaw ng presyo, suportahan ang inspeksyon at tugisin ang mga lumalabag. Crackdown naman kontra loose firearms, ikinasa ng CIDG. 2 sospek arestado. Narito ang report ni Angel Garcia. Umabot sa 2 suspect at 10 armas ang nasamsam ng Criminal Investigation and Detection Group sa pinaigting na operasyon sa ilalim ng Oplan Paglansag Omega laban sa loose firearms at private armed groups. Nagkasakamakalawa ang CIDG ng operasyon kung saan target ito ang mag-asawang sina Congressman Bong at Eve at Engineer Nilo sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagresulta ito sa pagkakaaresto ng 2 individual at pagkakakumpiska ng 10 hinihinalang loose firearms. Kabilang dito isang light weapon na caliber 5.56 Bushmaster rifle na may suppressor, 4 na caliber 9mm pistol, 2 caliber 40, isang caliber 45, isang caliber 22, isang 12-gauge shotgun, 9 na magazine at iba't ibang live ammunition. Kinilala ang mga naaresto na sina Jean, manugang ng kongresista at Jaime, security na mambabatas. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng otoridad sa subject ng operasyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 9 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo.
774 Balita Ngayon. Metro News. Sa atin naman pong Metro News, 17 dayuhan ang naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang illegal na Philippine offshore gaming operator sa Pogo sa Taguig City. Ayon sa CIDG, nagsagawa sila ng manhunt operation. Target ang isang Chinese national na si Xiao, 30 anyos na may warrant of arrest dahil sa kasong estafa. Habang ipinapatupad ang warrant of arrest, nadiskubre ng mga operatiba ang umano'y illegal na online gaming hub na nag-ooperate sa ilalim ng pangalang C-IT Consulting Solution Company na nagkukunwaring IT at Business Process Outsourcing o BPO firm. Ginagamit umano ng grupo ang website na PIN77 para sa kanilang gaming operations. Sa operasyon, naaresto ng mga otoridad ang 12 Chinese, 4 na Malaysian at isang Vietnamese na sinasabing kasama sa operasyon. Nasa 83 Pilipinong empleyado naman ang nasagip ng mga otoridad. Lobas sa investigasyon na hindi kasama sa listahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang kumpanya dahilan para may turing na iligal ang kanilang operasyon. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 7 centavos, habang nasa 68 pesos and 79 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 73 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Rial ay nasa 15 pesos and 74 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi December 7. 39, 34, 49, 56, 14, at 33. May papremyo naman ito na 49,500,000 pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 48, 43, 36, 10, 26, at 44, kung saan naabot sa 39,517,070 pesos and 40 centavos ang jackpot prize. Wala namang nanalo sa nasabing mga bola. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, robot na maaaring i-deploy sa panahon ng kalamidad ibinida sa isang expo sa Japan. Detalye ahatid sa atin ni Rose May Miranda. Rose May. Mula sa pagpapakita ng mga kakayahan nito sa pagsagip sa panahon ng mga sakuna, hanggang sa pagsayaw at paghahatid ng mga inumin, ang pinakabagong development sa humanoid robot technology ay ganap na ibinida sa International Robot Exhibition ngayong taon sa Tokyo. Ang Kaleido 9 ay gumagamit ng laruang pusa upang ipakita kung paano nito maaaring iligtas sa mga tao sa panahon ng kalamidad. Sinabi ni Yoshimoto Matsuda, Managing Executive Officer ng Kawasaki Heavy Industries, na idinisenyo ang naturang robot para i-deploy sa mga lugar na tinamaan ng sakuna ngunit pahirapang ma-access ng mga rescuer. Gumugol ng halos 1 dekada ang Kawasaki para sa pagbuo ng robot na nasa testing phase pa rin. Ipinakita ng bot kung paano ito maaaring maging lifesaver sa ibang mga paraan kabilang ang pagsasigawa ng mga tungkulin sa bahay tulad ng pagkalaykay ng mga dahon at pagtatapon ng basura, gayon din na may kakayahan itong sumayaw. Ang robot na ito ay ginawa ng Chinese robotics developer na Unitree, ngunit na-program at nakalibrate ng Japanese robotics company na GMO. Hinihayag ni Tomohiro Uchida ng GMO na nakikita niya ang mga humanoid robot bilang isang solusyon upang makatulong na punan ang mga puwang saan niya'y bumababang labor force sa mga mauunlad na bansa. Manatiling may kaalaman sa aghamang teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Cloud Dancer, itinakda ang 2026 Color of the Year ng Pantone. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo.
Ipinakilala na ng Pantone ang magiging 2026 Color of the Year na Pantone 11-4201 o Cloud Dancer. Inilarawan bilang isang kulay na puno ng pakiramdam ng katahimikan. Ang Cloud Dancer ay nagsisilbing simbolo ng mapayapang impluwensya sa isang masiglang lipunan na muling natutuklasan ang halaga ng sinusukat na konsiderasyon at tahimik na pagmumuni-muni. Dagdag pa ng Pantone, ang Cloud Dancer ay sumisimbolo sa pagiging kalmado sa isang abalang mundo. Anila katulad ng isang blankong canvas, ang Pantone 11-4201 Cloud Dancer ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa isang bagong simula at pagtanggal ng mga layer ng lumang pag-iisip habang binubuksan ng pinto sa mga bagong approach. Nagpapahiwatig din ito ng kapayapaan ng pag-iisip na nanghihikayat ng tunay na pagpapahinga at focus na nagbibigay ng puwang para sa pagbabago. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, taong 1980, nasawi ang singer-songwriter na nagpasikat na mga kantang Imagine. Pag hindi mo kilala to, ibig sabihin hindi ka nakikinig na 774. Kantang Imagine at Jealous Guy at isa rin sa miyembro ng The Beatles. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny? Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, December 8, taong 1918, nasawi sa edad na 40, si John Lennon. Si Lennon ay isang singer, songwriter, and activist at isa sa tinaguriang Fab Four ng English iconic rock band na The Beatles. Pumanaw si Lennon matapos na barili ng isang fan sa labas ng kanyang apartment building sa New York. Kinilala ang bumaril kay Lennon na si Mark David Chapman, isang Hawaii Navy na unang personal na nakasalamuhan ng singer nang magpa-autograph ito sa kanya para sa double fantasy album ng araw na nabaril siya. Naulila ni Lennon ang asawang si Yoko Ono at dalawa nilang anak na lalaki na sina Julian at Sean Lennon. Sa panayam kay Chapman ng parole board noong 2020, sinabi nito na inggit ang dahilan ng pagbaril niya kay Lennon dahil sa magandang takbo ng buhay nito, mapa-personal man o karera sa musika, bagay na wala siya. Si Lennon ay kinikilala na isa sa greatest songwriters of all time bilang bahagi ng The Beatles at maging ng Maddie's Band sila noong 1969 at magkaroon siya ng solo career. Ilan sa mga sumikat na awitin ni Lennon bilang bahagi ng The Beatles ay ang Here Comes the Sun, Let It Be, Come Together, Hey Jude at Don't Let Me Down. Sa kanyang music solo career naman, ilan sa mga kilalang kanta ni John Lennon ay ang Happy Christmas, War Is Over, Jealous Guy, Woman at Imagine. At yan ang hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang babae sa Spain natanggal sa trabaho dahil sa maagang pagpasok. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Hi, good morning. Uy, na-miss ka namin, Doc Justin. Talaga ba? Parang hindi mo naman ako narinig lagi. Parang ang na-miss natin si ito. Ito si... yung apo mo pala. Kasi pala lagi ka namin nakakasama sa balita ngayon. Tama. Si Pero Double ito A. yung music trivia no, si Kwan yun, di ba? Si John Lennon. Favorito ko yung kanta niya. Uy, sample nga, sample. Yung favorite yung kanta niyang yung kanta niyang Kwan, yung What would I do without your smart mouth? Siya yung kumanta yun, di ba? Parang iba yun. Parang iba yun. John Legend yun. Iba yun, Doc Justin. Ikaw talaga. Iba yun eh. Nililita mo yung mga listener. Kala ko si John Lennon din yung kumanta ng ano yung... Iba yun. All of me. Iba yun, ikaw talaga. All of you. Iba yun. Pero ito ito ang ano natin. Early employee catches determination. Nako, akala natin parang mapapasok ka ng maaga, okay lang. Tingnan natin. Bakit kaya? Yun yung ating alamin dito. Kasi, siyempre, Darlene, Albert, ang laging pag-late sa trabaho, maaari mo talaga itong maging rason or grounds for dismissal. Pero, alam ba ninyo, maaari ka rin palang matanggal sa trabaho dahil sa maagang pagpasok. Aba,
Ito kasi ang nangyari sa isang Alicante, Spain na natanggal sa trabaho dahil sa pagpasok ng maaga sa kanyang opisina. Ang sa ulat na kagawian ng babae na pumasok sa kanilang opisina sa pagitan ng 6:45 a.m. hanggang 7 a.m. Darlene. Kahit na nakalagay sa kanyang kontrata na ang pasok niya ay 7:30 a.m. Hindi naman ito kinatawa ng kanyang employer kaya pinagsabihan siya na huwag pumasok na sobrang aga. Pero hindi nakinig ang babae. Bunsod nito, tinanggal ng kanyang employer ang babae sa trabaho dahil sa serious misconduct. Gate ng employer, wala naman siyang ginagawa, no, na task. Sa mga oras na yon, na maaga siyang pumasok, kaya wala rin itong nagiging kontribusyon sa kanilang kumpanya. Hindi naman nagustuhan ng babae ang pagsibak sa kanya sa kumpanya, kaya inireklamo niya ito ng unfair dismissal. Sa kasamang palad, kinatigan ng korte ang employer at sinabing ang pagmamatigas ng empleyado na sumunod sa oras ay may tuturing na disloyalty, breach of trust at disobedience na sapat na basehan para siya itanggalin sa trabaho. Ayun. Siguro, maaga kang pumasok pero huwag doon sa opisina mismo. Baka naman ito baka doon ka nakatambay. Oo, nag-i-aircon ka na doon at nagko-computer ka na, no? Pero yun nga, dito sa atin hindi ko ina-advise na huwag pumasok ng advance kasi sa sobrang traffic. Anyway, yun nga mga kanyusik, maglaan talaga ng oras lalo ngayon, Darlene. Oo, yung Christmas rush, no? Namdam na natin, Doc Justin. Pati yung pag-book ng mga ride-hailing app, mahirap na, no? NBS, mahirap ngayon. Yung itong weekend, Doc Justin, yung nakita nating reklamo sa social media dyan sa Marcos Highway. Nako, grabe daw, from Cubao to Antipolo. Para yung pwede iba, na kayo mag-inuman sa or pwede ka para ka nang umuwi sa probinsya. Sa sobrang tagal ng bago ka makadating ng Antipolo. Experience ko noon yan, Darlene. Babiyaya ko pabuntang probinsya. Yung naghatid sa akin, nasa EDSA pa lang. Ako nasa probinsya. Ay, anyway, nako. sige lang ha. Ganun talaga ang panahon ngayon. Anyway, mga kanyosig, yan ating balitang kakaiba ko si Doc Justin. Just out na ako. Thank you! Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Sabi no, naghatid sa'yo, nasa EDSA pa, pero yung hinatid dyan sa probinsya. Probinsya na grabe na ang traffic, no? Na kaya nga yung payo natin na Albert, no? Na kung talagang hindi naman kailangan lumabas ng bahay, magstay na lang po, no? Kasi di mo rin may enjoy Oo, may stress ka lang na nasa kalsada ka na mahabang mall oras. o sa pasyalan, wala ka ring paparkingan doon, mag-iikot-ikot ka rin. Kaya yung importante, siguro ngayon, dapat dito natin ipatupad ngayon yung carpooling. Di ba? Kung sa pamilya, meron kayong 5 sasakyan dyan, baka pwede na kayo magsabay-sabay, mag-usap-usap na lang. Correct. Para makabawas-bawas man lang ng traffic. Ito muna, bago tayo magtapos sa ating balitaan, Albert, ito muna ang ating question of the day. Ang pag-usapan po natin ngayong araw ng Lunes. Sa opinion mo, opinion ko, kung mas mababa ba ang pasahe sa domestic flights, masisigla ba ang lokal na turismo sa bansa? At kung bibigyan ka ng pagkakataon, ito maganda tong katanungan, Albert, saang bahagi ng Pilipinas mo gustong mamasyal at bakit? Ayun. Yan po ang ating tatalakayin ngayong araw po ng Lunes, December 8, 2025. Para po sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Maganda ang topic natin yung Darlene kasi hindi ito madalas mapag-usapan yung mga flights, di ba? Yung mga rates. Tsaka yung bukod pa doon yung mga iba-iba pang lugar sa Pilipinas na magandang pasyalan. No, yung iba dyan, bibihira nating makita sa social media, pero pag napasyalan mo pala, sobrang ganda pala nung lugar na yun. Tsaka mamaya, no? himay-himayin din natin na ano ba yung mga factors na kinukonsider ng isang traveler pag pumunta ng isang lugar. Correct. Baka naman hindi lang flight rate ang iniisip. Kasi kung ako isang bakasyonista, Darl, pagpaplanuhan ko yan kahit mahal, di ba? Oo, kung gusto mo talagang puntahan yung lugar may mga na iba yun. pang factors na kinukonsider. Kaya alamin po natin yan sa ating pagbabalik.
At inyo pong narinig mga kanyusik ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, December 8, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Counting the days before Christmas happiness, mayroon na lamang pong 17 days bago ang araw ng Pasko. This Christmas countdown is brought to you by Electron College of Technical Education. Sa Electron, trabaho ang maghahanap sa iyo. Ang ating po oras, 7:07 ng umaga.